Chargers, Shield Bikers Club, shoutout sa inyo lahat dyan. O ayan, welcome na naman sa isang episode ng Kapihan Session. Nandito na naman tayo sa Hotel Centro, Gatsby. Pakalala mo muna mas natin mga guest. Si Sir Ramil, ang Hotel Centro, and si Sir Mon. Ayan. Ang ating go-to puntahan sa Legazpi, Hotel Centro. Place to be. Sige, first question galing kay J. Epi Loteo. 2 to 3 times na daw siyang naputulan ng rayos within 1 month. Ano ba ang kailangan gawin dito? Palitan lahat ng rayos o wheel alignment lang? 2 hanggang 3 sa isang buwan? Oo. Baka palyado yung nabili niyang set ng rayos. Ay hindi, ang ginawa niya kasi, di ba naputulan niya siya dati. Tapos nagpalit ng isang rayos lang. Usually, ayos na dapat yun eh. Pero kung Diba? pero kung magkakaibang brand yan eh, no? Kami substandard na nabibili rayos. Baka kasi iba yung kapal ng rayos mo dati sa kapal na nung nabili mo. Kaya nagkakaiba-iba yung tension yan. Yung huli ng putol ngayon, pinalitan niya, yun huli ng putol. Iba na. Hindi. Yung whole set mo, sa tingin ko, whole set mo, medyo ano na yun, masyadong palyado yun. So, ito naputol, tapos ito na masusunod mo kung putol. Hanggang papalitan rin niya lahat eventually. Pero, huwag naman tipirin, palitan mo na lahat, no? Sarap pag bike shop. Pillar spokes. Dami naman choices yan eh. May Pillar, may Richman, may Origin. May Origin. Puro mama. Ang mamahal naman yung mga pinamahal. Basta importante yung nipples. Yung nipple yung naging problema ng bike ko naman dati. Yung nang bumigat ako bigla, lagi naman ako napuputulan ng nipple. Yung aluminum dati, papagaan ako ng wheelset eh. Lagi bumibigay. Kaya po yung stock eh. Aluminum stock. Kaya kailangan ng brass na nipple para mas matibay. Mas palitan matibay. ng brass. May weight penalty na kaunti, no? May konting weight penalty pero at least parang hindi nasisira yung ride natin. Oo, kasi magaan nga yung bike mo dahil magaan yung nipple na ginamit. Pero nasisiraan ka naman palagi. Magtatagal ka din, ano? Gano'n talaga, parang nakaka-bad trip pag biglang bumigay yung needle eh. Ping! Gano'n eh, tapos biglang yung gulong mo gumagano'n eh. Nego 8-8. Next question, galing kay Diana Pangilinan. Nasa na yung Falcon na gravel bike ko, na-donate na natin. Na-donate na sa ating kaibigan na gustong pumasok sa wellness. Ayan, sana na yung gamit naman na maganda. Alala ko yung palco dito kaya. Kukwentuhan kami, sabi ko, Doc, may nakita ako sa Facebook. Gravel bike, 5.8 lang yata. 5.8. After a week, bumili ka agad siya eh. Yun, hindi rin niya nagamit. Puro bakal eh. Hindi, in-upgrade ko pa unti-unti. Dito, Ay, dito ginamit ko sa- dito sa Mine 360, yung pinakauna natin. At saka yung sa Pampanga. Yung kala Ira Lopez Ano dati. yung upgrade mo dun? Yung crankset, preno, tapos yung cassette sa likod. Sinubukan mo talagang paugay. Oo. Yung naalala ko yung Doc.
Sabi ko, magdano ka nga. Bitawan mo yung manipela. Oo. Nagulat si Maling. Dong, kasi nakikita ko eh. Umigi yung... Maling Oo. pala. Hindi, yung siguro sa tinidor, hindi naka... Ganyan yun yan, di ba? Ganyan. Ganyan. Hindi naman nakikita nito. Pa-sidestep yung andang. Pag dumaan nyo sa putikan yung bakit ganyan gulong magkaganon? Sa likod ako, kita ko ba? Sabi ko kay Doc, bitawan mo nga yung manibela. Bitaw ni Doc, nagulat eh. Gumewang eh. Oo. Kasi hindi nakasentro yung tinidor. Next question, galing kay Bayang Martins. After daw niya mag-long ride ng 100 km, nagtataka siya bakit mataas yung heart rate niya din. Halimbawa, yung nag-long ride ka ng laspag na laspag ka, tapos the day after, yung parang makabog pa rin yung dibdib mo. Ako hindi. Hindi ako nag-check ng heart rate. Ako usually, bagsak ang heart rate ko pagkatapos ng mahabang ride. Mga 55, ganyan. Oo. Ako, sa edad ko na to, normal pa rin. Hindi pa rin naman Walang nakaramdam ng kabog sa dibdib. wala. Oo. Hindi pa rin ako nakaka-experience ng yung kahit long ride Oo. tapos. Yung laspag na laspag. Wala. 1965 pa huli na laspag yan si Master. Saka hindi naman ako nalalaspag eh. Mo, maghapon ako naglalaban, hindi ako nalalaspag. Galaw nga ng galaw Gamit to kong karil eh. Ayan, si... Malalaki yan. Sir Moy, Sir Moy. Dati, Kalaw kanina. parang kanina. Medyo mataas yung heart rate ko after the long ride. Tapos nang bumaba naman, kailangan lang mag-recover. So kung kakain, kailangan kumain, kailangan uminom. Ang dami ko na inom mga tubig kanina dahil sa init. Mga 1 litro ata yung Tama lang. Oo. Tapos, ininuman ko rin ng Pocari dahil medyo pinupulikat ako kanina. And then, kung tama naman yung recovery, doon, bababa naman yan. Pero kung wala kulang sa recovery talaga, parang pagising mo, yan hindi mo maintindihan pa rin eh. Parang ang init pa rin ng mukha mo, ang init ng katawan. Basta nagkulang pa sa tubig, sa pagkain, hydration. Ayan, naranasan ko din dati yan. After ng Audax 300 namin ni Christian sa Subic. The day after, ang intense nga ng katawan, tapos makabog yung dibdib. Kumbaga part ng recovery ng katawan mo yan eh. Pero kung mga 2 araw mo na nararamdaman, tapos palagi ang ganyan. Iba na yun. Oo, iba na yan. Kung mapacheck up mo. Ayan. Pero ayan, kung mataas yung heart rate mo kinabukasan, part ng recovery yan. Okay. Galing kay Baxtype 99. Plano daw niya magbuo ng gravel bike. Sali daw kasi sa Ultra Gravel. Okay. Nalilito siya sa kung ano magandang frame. Carbon, titanium, aluminum. Bakit? Iba-iba rin po ang mga ride na qualities kasi ng mga material eh. Kung talaga sa pinaka-smooth na feeling mo, normally sinasabi nila yung carbon smooth dahil Ito, carbon talaga. na-absorb niya yung mga nasa design nila eh, nasa layout raw. Na-absorb yun yung rough stuff. Yung sa steel naman, normally ginagamit ko kasi bakal na full rigid na bakal. Mararamdaman mo talaga yung alog, pero end of the day, hindi ka pa rin bugbog. Parang okay naman, parang na-absorb niya. Yung titanium, iba rin yung pakiramdam lang niya eh. Parang mas malambot siya ng konti kumpara sa steel. So, di ba kung ang pinaka-description ko yung mga kampana ng mga sa simbahan, yung steel, parang low frequency siya. So, hindi masyadong grabe vibration. Yung titanium, mas lower pa rin yung frequency. Yung alloy, yun yung parang ting, talagang masakit yan dito sa wrist, minsan sa puwet. Yung vibration niya, grabe eh. So, dun lang talaga eh. Yung pinaka-dull ng vibration sinasabi nila, yung carbon. Steel and titanium, magkalapit yan. May aldag, pero hindi yun yung aldag na mas na-absorb ng frame. Na-absorb ng frame talaga. Mafe-feel mo. Carbon. Sa carbon, wala akong comparison kasi carbon lang gamit. Pero hindi siya makaldag kapag nag-gravel. Makaldag din. Makaldag din. Lalo, siyempre gravel eh. Mararamdaman mo rin talaga yung kaldag, lalo na rigid eh. Kaya yung iba ngayon, nag-suspension system na rin. Ayun. Diba? Daming lumabas sa mga ilang millimeter yun? Yung travel? 20. 20. Meron ako eh. Talaga? Yung red shift na Red shift ang na stem. Nakabili ako ng second hand noon.
na 90. Yung mga napapalitan mo, may plastic na linalagay sa dulo eh. Na kuminsan, kung gusto mong rigid, kaya naman. Tapos, kung gusto mong mas malambot, problema, parang gumaganon eh. Yung nagdidip. Drop bar pa naman. Hindi siya parang yung sa mountain bike na buo pagbaba, parang gano'n. Ito talaga yung, especially yung yung handlebar lang. Nandun ka sa dulo eh. Biglang gumaganon yung handlebar mo eh. Lalo pag naluma. O pag naluba ka, lalong gumaganon. Pinakabibili. Pero yung na-trend ngayon, Walang red sheet na yun. Tsaka meron din, may fork din na pang gravel. Oo, meron din suspension fork. Pati hanggang sa seat post, meron na rin. Kumbaga sa gravel kasi ngayon, ang hinahabol yung comfort talaga. Doon sa pagka tumatakbo ng mga gravel roads, no? Kung mas komportable sa puwet mo, sa balikat, mas maganda. Sa akin naman, yung Pinewood ko kasi dati, gravel yun. So, tapos meron ako yung Seaboard na chromoly. Eh nga, makakaldag nga pagka aluminum. Pero yung sa carbon, tama nga yung sabi ni Sir Moy, dahil sa design ng frame niya, mas maganda siya mag-absorb ng mga kaldag. Tapos, syempre, kung di naman problema ng budget, carbon mo na. Pinaka-okay. Pero kung naghahabol sa budget, sa pinakamura sa kanila, syempre, makakakuha ka sa aluminum. Sunod dyan yung sa chromoly bakal na. Sunod yung titanium or carbon. Tsaka sa... Wala, dagdag mo rin yung sa tire pressure. Tire pressure, tsaka tire size din. Wala, dagdag mo yung... Tsaka sa gravel riding kasi, factor din talaga yung bigat nung bisikleta eh. Tsaka rider. Kaya kung mabigat bisikleta, depende rin sa condition ng road. Kung magbabakal ka or aluminum. So maganda lahat, subukan, no? May maano ka rin sa... invest para... Ayan. So ayan, sana nakakuha ka ng idea sa pagbuo ng bago mong gravel bike. And magkita-kita tayo sa Ultra Gravel. Nag-downgrade kami sa Ultra Gravel 80. Hoy, hindi lang tayo Hindi na 160. Hindi lang tayo nag-downgrade. Kasi baka daw di tayo mapagdag sa 160. Ayun, nasubukan ko nga yung 160 talaga pagkatapos gusto mo na umuwi. Hindi ka na makapag-enjoy. Yan, kita-kita. Sunday. Galing kay Yule Rojas. Ano aking specialty sa medicine? Siya ay magte-take na ng board soon. Ako ay nasa track ng occupational medicine sa kalusugan ng ating mga manggagawa. Galing kay Dom Dane Temyo. Ano magandang bike for bike packing? Ay, si Samuel. Yung aluminum, para sa akin, the best pa rin ang aluminum. Pero nasubukan mo na lahat? Oo. Kaya kita mo pagka mag-packing ko. Brand mo na mas sa tingin ko. So, nasa brand, di ba? Di yung ang prefer ko talaga yung aluminum frame. Para sa akin, kasi mabigat ako. Kailangan kong kargahan ng marami. Bag, front, rear, dalawa sa harap, dalawa sa likod, iba pa yung nasa handlebar, tsaka sa frame. Kompleto yan eh. Ang dami ko yung sasakay dyan, pati yung coke set, di ba? Mga dilata, so, depende doon sa pupuntahang lugar. Tent, yan. So prefer ko talaga yung aluminum frame. Tapos yung maraming mga pwedeng pasukan ng mga eyelet. Mga eyelet. Maganda din yan. Yung mga frame na gano'n, design talaga. Iba naman, bakal talaga ang gusto. Nabibigatan ako sa bakal. Okay, mga Abimaldea na frame. Tapos pa-customize mo kung anong mga eyelet ang gusto mong palagay. May nakita ako kahit yung anong kalbo sa ibabaw ng frame, may eyelet sa ibabaw. Top tube. Next question, galing kay Eric Francisco Cruz. Okay lang ba daw kumain ng marami pagtapos mag-long ride? Kasi parang gutom na gutom. Yung takaw na takaw ko kumain pagtapos mag-long ride. Ano nga, gusto mo? When you eat many. When you after long ride. Is it normal to feel really hungry after a long ride? I think it's usually pretty normal. I mean, for instance, like today, right? I burn almost 4,000 calories in the ride. So yeah, you're gonna be hungry for sure. I think it's how you feed yourself after the ride that can actually dictate
the overall experience. Sometimes you feel like you're really hungry, so you just eat everything you possibly can, no matter how good it looks and everything else, right? No and then later on you're restriction. like, oh man, I shouldn't have done that, you know, because you were probably trying to eat pretty good leading up to the event, and then post-event you like change everything back, you know, to something crazy, right? Lalo, nag-ride ka, after nag-ride, yung katawan mo nag-burn pa rin eh. Ito ba yun? Ito ba yun? Oo, continuous yung burning after nag-ride. 24 to 36 hours. Yeah, after the ride. Yes. Galing kay Edward Bataguas. Affordable na MTB tire pampatag, 1.5 to 2K ang budget. Saoyang. Hindi, yung mga... Yung Maxis mo. Hindi. Rambler? Hindi, mahal na yung Rambler. Maxis. Anong size? Kahit ano. Pero ang budget niya 1.5 to 2K. Anong size? Mahal kasi yung mga road tires. MTB? MTB tire. Maxis. Oh, Maxis. I think Maxis is the most. Nakagamit ako ng mga China tire. Oh, Saoyang nga. Chaoyang. May... Kenda. Oh, Kenda. Kenda yun. Ay, Kenda pwede din. Kenda. Oo nga Kenda pala. is very affordable. Usually na nakakabit sa mga ano ng Chris. It's heavy, but it's good. Sa built-in. Ayun lang, yung mga China na gulong, medyo matagtag. Oo, hindi siya yung compliant tulad ng mga Continental, ng mga Maxis. Sa road. Oo, pero so baka mag-translate din sa MTB. Pero yan, sana nakakuha kayo na idea. Oh, next question, galing kay Melio, does is everything. Normal ba napin ang katawan niya ang bike kapag lumilipat na siya sa pagmumotor? Ito ang nagmumotor. Ay, ikaw, nagmumotor ka kayo Dati eh. talaga motor and bike. Mhm. Pero sa ngayon talagang nag-concentrate na ako sa pag-bike. Kasi mas na-enjoy ko yung biking kaysa sa motor. Kasi pag sa motor, medyo high speed eh. Oo. O wala kang pakialam sa mga paligid mo, makikita mo. Pero sa biking, nahihirapan ka na. Oo. Tapos, pag tumingin ka sa paligid mo, ang ganda, mawawala yung pagod mo. Sa appreciate. Galing kay Moy. Oh, ito. Oh, galing kay Moy TV. Okay. Comment ka po. O bakit daw pagka may bagong ilaw o bagong jersey o kahit anong gamit pang bike, gusto mo mag-bike? O paano ba daw may iwasan yun? Yung pagka may mga bagong accessories sa bike tapos natutuwa ka pa lalo kung natutuwa mag-bike. Iiwasan mo yun? O paano daw maiwasan yun? Kumbaga parang gas na yan eh. Alin ang iiwasan? Yung pagbili ng bago accessories? O yung feeling na mag-bike? O yung... Yung pagbili ng mga gamit-gamit. Kumbaga parang gas na yan eh. Gear acquisition syndrome. Bumili ka ng mga baduy na jersey, tingnan natin kung ganahan kang gamitin. Hindi, pakita mo yung resibo ng mga pinagbibili mo sa asawa mo. Yeah. Di ba nga, minsan pinag-usapan natin yung mga tinatamad na mag-bike? Oo. Gawin mo, try mo bumili ng pyesa, di ba? Ma-excite ka ulit mag-bike, mag-upgrade ka kahit mga malilit na bagay na. Kahit yung mga ilaw-ilaw. Oo. Nakakagana nga yun. Bilang Yung mga accessories. Ilaw, helmet na bago, di ba? The important ones, start with those. Helmet, glasses, like that. Pero tingin ko season-season din eh. Minsan may times na talagang gustong-gusto mo mag-bike, bili ka ng bili. Di ba? Pero darating din yung season na ayaw mo bumili ng kahit ano. Eh, paano nabili mo na lahat? Oo, minsan gano'n. Magpasok mo sa store. Meron na ako yun eh. Lahat nabili mo na. But don't get caught thinking you have to have everything the first time. Get out and ride, figure out what kind of riding you like to do, and then decide if you need to add something to whatever it is you have. Don't get too stressed about making sure you have everything covered on day one. Nobody ever does. So. Yeah. Sometimes yung mga newbies, makikita mo sa online, they will ask, what's the first thing to upgrade? Or what do I need to upgrade? Mga ganyan. Hindi pa nila nara-ride yung bike nila, pero parang napapressure. Hindi ko alam kung ba't sila napapressure na mag-upgrade agad. O kung ano accessories kailangan. Baka kasi yun din yung mga nakikita nila sa mga kasama nila. Siguro. Tapos yung mga ride na ang usapan nilang buong ride ay pyesa. When it comes to upgrade, you know, we always tell everyone, honestly, I'm the worst part of my bike. I'm the heaviest component. I create the most drag. So if you're going to improve something, start with yourself. You know, diba? Like this. To take 1 kilo off your bike, 100,000 pesos. To take 1 kilo off of you, almost nothing. So the healthier you are, the better you are for your bike in that relationship.
Yan. So, ganun yung sagot ng Master Han. Oh. I agree. That's correct. Oh, sige na. Ito na. Last question. Galing kay Last na. Galing kay Cyan Biker. Oh, maganda ba daw ang nagpa-fasting sa mga siklista? Fasted training. Parang ganun. Yes. So, yeah, I thoroughly believe in fasted training. I fasted 3 days before this event. So my first meal was last night. And what happens is your body starts to generate a lot of ketones. You go into ketosis mode. And what that means is your body starts to eat the fat stores that you have in your body. And that is like pure 100% energy. So your body can consume it all completely. Whereas when we eat a lot of the regular foods, even if we think we're eating healthy food, sometimes our bodies can't process all of that. So ideally, if you're doing a big effort, there's nothing wrong with fasting at all. But it is something you work into. I wouldn't recommend it like, oh, tomorrow you start to fast before you go. It's not about that. It's more like a lifestyle type thing that you embrace. But before the ride, you have to break your fast. Yeah. Always, yeah. So normally 12 to 15 hours before the ride, break the fast. You know, but small meal. Kaya breakfast ang tawag doon. So like, even like today, we start the event only coffee. Kaya ako, dalawang sandwich lang. Lagi ba naman tayo nag-a-advise na carbo loading? Kahit naman tayo, di ba, bago mag-ride, lahat, pansit, kanin, okay. Yeah, before the ride. But so look at it like this, right? Your body is like a battery, and part of your battery's consumption is digestion. If you're loading your body up with a bunch of food the night before, you have to spend a lot of energy digesting that. And you may not get it all done before you start your ride. So now, when you want all the energy available, it's not there for you. So it's just kind of like, it's a balance thing. You know, and some people, they need more than others or whatever, and that's fine. That's why you kind of like move into it as a lifestyle. So you start to see what your body reacts to. Every one of us is different. Hindi yan shortcut yung may ride ka bukas ngayon fasting ka. Hindi. Kumbaga sa training routine mo, kumbaga gagawin mo na yan. Kumbaga para tanggapin ang katawan mo yan sa in the long run. Yung sa akin kasi kapag nagte-training ako sa araw-araw, or sa mga 2 hours kong training session, wala din akong kain nun. Kumbaga kung ano lang yung normal kong kain. Pero during the training, wala akong kinakain. Kumbaga para matuto yung katawan ko na mag-utilize ng fat doon sa mga zone 2 ko na workout. Kitang-kita naman eh. Hindi naman kailangan paliwanag eh. Okay, so maraming salamat sa ating Kapihan session at sa JCI Legazpi sa pag-invite ulit sa atin dito sa Mayon 360 and syempre Hotel Centro. At sa mga for joining us. My pleasure, thank you. Sa mga katanungan, Kapihan session, yan, lagay nyo nandyan. Shout out! Yun. So shout out kay sa Team Llaneta at sa Siklistang Mandaluyong. Ayun! Shout out! Mandaluyong. Makasama natin kanina yan, Master. Yan. At sa may birthday. Uy, shout out mo, Master. Ay, birthday pala ni Tita Abis, no? Tita Abis, birthday. Kasi birthday din Master. Ay, birthday din ni Nelby. Birthday! Ikaw, wala ka ba din? Trucks Philippines, thank you sa jersey. Yun, Trucks Philippines. Ay, salamat. Spider Philippines. Paddy's Point. Yan. Thank you sa support. Victoria Tires. Victoria. Ay, wala pa pala. Wala pa pala. Lalong-lalo na sa Hotel Centro. Thank you. JCI Legazpi, thank you ulit. Yun. Sir LA. See you next year. 2025 Mayon 360. Let's do this.